Let's all rise. Let's open our Bible in the book of, actually dalawa po. Una ay Exodus, then pangalawa yung Luke. Pero ganito gawin natin. Ako na lamang po magbabasa sa Exodus chapter 20 verse 17. Request ko po na kayo magbabasa sa Luke chapter 12 verse 15. Exodus chapter 20. Sa akin po, Exodus 20:17. Kayo naman ay babasahin niyo po ang Luke chapter 12 verse 15. Sige, simulan ko na po. Exodus chapter 20 verse 17. The Bible tells us, "Thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's." Next verse, please. And blessed be the reading of God's Word. Pamagat po ng aking ibabahagi ay beware of covetousness. Manalangin po muna tayo. Our gracious God and Heavenly Father, thank you for giving us your Word. Sa pamamagitan po ng iyong mga salita, as a believer, we can know what's right, what's not right, how to be right, and how to stay right. We ask the guidance of the Holy Spirit as we study your word this morning. Panginoon, hindi namin ito mauunawaan sa sarili naming kakayanan. Kaya nga, kailangan namin ng Holy Spirit. At salamat bilang mga mananampalataya. Ang Holy Spirit ay nananahan po sa amin. Pero ang another na kahilingan pa po namin, Lord, hindi lang kami hanggang tagapakinig. But the challenge is maging doers of the word. At tulungan kami ng banal na spirito for us, Lord, to apply ito pong aming mapapakinggan, ang aming mapag-aaralan. And Lord, this morning, itago niyo po ako. Hindi ako ang makita. Bilang isang preacher, meron akong kahinaan. Maaari may kalakasan din. Pero Lord, hindi ito ang makita. Hindi ang pangalan ko, hindi yung denomination o yung pangalan ng church na to ang mabigyan ng glory. There's only one name, the name above all names, the King of Kings, the Lord of Lords, ang siyang dapat mabigyan ng kapurihan sa lahat ng pagtitipon po namin. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Be seated, please. Again, the title of our message is Beware of Covetousness. So, dalawang talata po ang ating binasa. First part ng yung first verse na binasa ko is all about the 10 Commandments. At yung pinaka-10th commandment is about covetousness. Sinasabi ng Bible na thou shalt not covet. Then, dito naman po, sa pangalawang binasa o yung binasa nyo kanina, found in Luke chapter 12, ito naman po, ito yung tungkol sa tinatawag na the parable of the rich fool. In fact, kung titignan po natin sa verse 13, paano ba nagsimula? Sabi nga sa verse 13, "And one of the company said unto him, Master, speak to my brother." What's the issue? "That he divide the inheritance with me." Aba, pinag-uusapan nila, ang issue nila, yung mamanahin. Kaya minsan, yan din ang problema pag may mga mamanahin, nag-aaway-away, nagkakaproblema. Kaya kung wala kayong tatanggaping mana, ay salamat Lord, wala akong tatanggaping mana, wala kaming pagtatalunan, at close pa rin kaming magkakapatid. Kasi ginagamit minsan yan ng diablo, imbis na nagmamahalan, pwedeng magpatayan. Dahil nga dyan sa mana na yan. At ngayon, ano sabi ni Christ? "And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you?" O nga naman. "And he said unto them, Take heed." Alam kasi ni Christ kung ano talaga yung issue. Bakit nagkakaroon sila ng issue na magkakapatid regarding inheritance? Nakita kasi ni Christ. Alam niyo, dito natin makikita that God, o the Lord Jesus Christ is God,
And one of His attributes is He is omniscient. He knows everything, even our hearts, alam po ng ating Panginoon. And He said unto them, take heed and beware of covetousness. Sabi niya, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Then pagkatapos po niyan, ang Panginoon ay nagbigay po ng parable. At ito nga po, ang the parable of the rich fool. Titingnan natin yan ulit mamaya. Pero tingnan muna natin, let's define. Pag sinabi natin covetousness, mula po sa isang evangelical dictionary, sabi po dito, ang covetousness is strong desire to have that which belongs to another. Hindi po masama ang desire itself. Di ba? Sabi nga ng psalmist, one thing have I desire. Merong tamang, kumbaga, pagnanais. Kagaya niyan, yung desire ng psalmist na yon ay makapunta siya sa templo, mapaglingkuran niya ang Panginoon all the days of his life. Pero tandaan niyo po, pag ang isang desire ay hinahangad mo yung hindi naman para sa'yo, yun na po yung tinatawag na covetousness. Another, yung covet. To desire, sabi naman ng Webster, sikat na dictionary po, no? 1800s, to desire inordinately. To desire that which it is unlawful to obtain or possess in a bad sense. Kaya pag nakita natin sa Bible yung term na covetousness, covet, bad sense po ito. Naghahangad ka ng isang bagay na hindi mo dapat hinahangad, hindi siya para sa'yo. Pero hinahangad mo pa rin, at sa kapipilit mo, later on, gagawa ka na ng another na kamalian. Ang theme po natin for this month, and matatapos na po tayo, pero hindi ibig sabihin niyan, tapos na ang giving at saka stewardship. No. Ang theme po natin is all about giving and stewardship. Pero Pastor Knight, bakit yan ang topic mo? It's all about covetousness. Well, sabi nga ng next slide, covetousness is widely recognized as a primary enemy of biblical stewardship. Bakit? Because it directly opposes the principle of managing God's resources with contentment and trust. So, ang ating pag-aaralan sa ngayon, kabaliktaran. Kumbaga, ang mga preaching ng mga nakaraang Sundays ay hinahamon tayo na tayo ay magbigay, ano yung blessing ng pagbibigayan. But today, ang gusto kong i-share sa inyo, ano yung kadahilanan bakit nahihirapan tayong magbigay? Anong mga kadahilanan kung bakit nagiging struggle sa atin? Pag narinig natin yung word na giving, tithing, first fruits, allergic tayo. Kasi meron tayong malaking problema. And that is covetousness. While stewardship involves managing time, talents, and treasure for God's purposes, covetousness is an inordinate desire for more, focusing on self-enrichment rather than divine ownership. Kaya nga, ang kalikasan ng tao, no, dun sa mga may anak, lalo yung may mga anak, mga kaibigan at mga kapatid, ako po, habang nakikita ko yung aking mga anak, lalo yung pangalawa, no, si Printet Yasha, no, Princess Yasha yan. Si Yasha, habang lumalaki siya, lalo ko napapatunayan na for all have sinned and come short of the glory of God. Bakit? Ito problema namin to na mag-asawa. Kasi pag bibilhan mo yung isa, kailangan dalawa sila, hindi pwedeng isa. Nagkakagulo. Hindi pa inheritance yan, partida. Ha? Hindi pa inheritance yan. Bibili ka lang ng laruan, hindi pa pwedeng isa lang nag-aaway. Gusto ng isa, meron din siya. Kaya doon mo talaga makikita, for all have sinned and come short of the glory of God. Hindi namin siya tinuruan maging maramot, o silang dalawa, hindi namin sila tinuruan maging maramot, pero lumalabas sa kanilang kalikasan. Kasi ang ating old nature, ang lumang tayo, gusto natin, me, I. Ego, patungkol sa'yo lahat. Kaya nga makikita natin, ang tao nahihirapan siyang magbigay, ang tao nahihirapang magmahal, kasi ang nasa isip niya, ang nasa focus niya, ako. Sarili. Pero pagdating sa Bible, hindi ganun ang teachings ni Christ. In fact, Apostle Paul
taught us that we deny ourselves. It's not about you, it's not about me, it's all about God. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, makikita natin, yan po ang pinakapangunahing kalaban, kontrabida, when it comes to the issue of stewardship, when it comes to the issue of giving. Totoo yan, kalooban ng Panginoon, na tayo po, we offer our time, our talents, and treasures to God, pero pag pumasok na po ang covetousness, patay na. Andyan na po, kasi ang iisipin mo, ay akin yan na. Kaya nga dito po sa ating pag-aaral, makikita natin, ang ilan po sa mga problema, o gaya nga ng title po natin, is covetousness. Bakit natin kailangan pag-ingatan ito? No? Ano yung mga makikita natin na mga ilan sa mga teachings ng scriptures na related sa covetousness na dapat nating bantayan, ingatan po natin ang ating mga sarili, dahil ito po ay gagamiting instrumento ng diablo para pasukin po, guluhin ang ating mga buhay. Yes, bilang mga saved, bilang mga mananampalataya, we believe, the Bible tells us that we are eternally secured. Pag namatay tayo, ano man ang mangyari sa atin, heaven is our home. But the problem is, habang buhay pa po tayo, dahil wala pa tayo sa langit, merong mabigat na struggle. Siyempre, kalaban natin si Satan, pero hindi si Satan ang mabigat na kalaban. Our greatest enemy is ourselves. Tayo. Kasi ang ating sarili, the moment we trusted the Lord Jesus Christ as our Savior, nanahan sa atin ng Holy Spirit, pero wala namang lumalabas sa atin. Kaya ang mabigat na kalaban natin is the carnal you and the carnal me. Yan ang mabigat. At yung carnal na tayo, andyan yung pagiging maramot. Covetous. Kaya nga, number 1, ito po ang mga dapat nating bantayan. Coveting the property of others. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ang problema sa atin. Dahil ang ating kalikasan ay makasalanan, nagkakaroon po tayo ng tendency na hangarin natin ang hindi naman talaga sa atin na property ng iba. At yun nga po ang issue dito sa parable of the rich fool. Ginamit ito ni Christ, di ba ang issue kanina, sabi ko sa inyo, nagkaka-problem sa inheritance. Pero alam ni Christ what's the main issue. The main issue is about the heart. Ang pinakamalaking problema is yung covetousness. Kaya nga, di ba kung titignan natin sa Ten Commandments, yung first 4 commandments ni God, ang pinakauna doon is, thou shalt have no other gods before me. Pag magkakaroon ka ng problem doon sa thou shalt have no other gods before me, and by the way, the first 4 commandments is about our relationship with God. It's all about God. Pero pagdating doon sa 5th at hanggang doon sa 10th commandment, it's all about our relationship with other people. At yung pang-10 doon, yun yung covetousness. Pero huwag niyong kalilimutan, yung pang-10 doon, that's the main reason kung bakit yung mga naunang commandment na pagdating sa kapwa-tao natin, nagagawa natin. Bakit tayo nakakapagnakaw? Nagsimula yan, covetousness. Bakit nagkakaroon ng adultery? Nagsimula yan sa covetousness. Bakit nagkakaroon ng bear false witness with other people? Kasi nga nagsimula yan sa covetousness. It comes from the heart. And sabi nga, the heart is deceitful above all things. That's why, sinasabi ng Bible na never trust your heart. Huwag tayo magtitiwala. Mapandaya ang puso ng tao. So, tingnan natin tong parable of the rich fool. At sabi po kung titignan natin doon sa binasa niyong verse kanina, in Luke chapter 12, let me start in verse number 16 hanggang 18. Pansinin niyo po yung talata. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man, wow, mayaman, brought forth plentifully, pinagpala siya. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, verse 18, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Nakita niyo yung problema? Bakit naging hangal itong rich man na ito?
Because he thought that he is the owner of everything. Akala niya, lahat ng meron siya, siya ang may-ari. At kung hindi tayo matututo diyan sa principle na yan, na maaring iniisip natin, ako rin na may-ari ng lahat, ako may-ari ng buhay ko, ako may-ari ng pera ko, ay mahihirapan tayo sa stewardship. Because when it comes to the area of stewardship, steward lang tayo, katiwala lang tayo, hindi tayo ang may-ari. At itong hangal na mayaman na ito, akala niya, siya ang may-ari ng lahat. Niwala sa isip niya, uy, salamat pinagpala ako ng Panginoon, salamat may ganitong blessing, ibalik ko sa Kanya. Wala yun sa isip niya. Ang iniisip niya, uy, nagkaroon ako, pagdagdag pa ulit, mag-imbak pa na mag-imbak, mag-invest sa mundong ito. Yan ang problema because ang kanyang isip, ang investment niya is for this earth only, dito lang sa mundong ito. Nakalimutan niya na meron pang tinatawag na spiritual investment. At maraming mga tao sa ngayon, ang yan ang nakakalimutan. Nakakalimutang mag-invest for eternity. Kaya nga, itong reminder sa atin ng Bible, like for example, in Colossians chapter 1, verse 26, the Bible is very clear, for by Him were all things created. It's not by you, by me, no. It's by Him. And by the way, by understanding the context, yung Him dyan refers to the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the owner of everything. He is the owner of your time, your talents, even your treasures. Siya pong may-ari. And don't forget yung sinasabi ng last part of the verse, all things were created by Him, and this is the purpose, and for Him. Hindi masama maging mayaman. Amen? Hindi masama. Pero pag yung yaman na yan, iisipin mong sa'yo yan, ay patay tayo dyan. Another verse, Psalm 14:1 tells us, the earth is the Lord's, the earth is the Lord's, and what? And the fullness thereof. So kailangan maintindihan natin yung mga verses na yan, that God is the owner of everything. He is the owner of this earth. Hindi si Kibuloy, by the way. Sabi niya, I am the owner of the world. O yun, nakakulong. Pero salamat, the true owner of the world, the true owner of the universe, hindi siya makukulong. Because siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At ito ang nagiging problema. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi masama ang pera. Hindi masamang maging mayaman. May mga characters in the Bible that they are blessed materially. Like for example, si Job, mayaman siya materially. Abraham, blessed materially. Pero anong problema? 1 Timothy 6:10 tells us, for the love, itong problema, this is the problem. For the love of money is what? Is the root of all evil. Kaya nga dito sa parable of the rich fool, yung kausap ni Christ dito, bakit sila nag-aaway-away? Bakit ang magkapatid lumapit pa kay Christ, Lord, mag-mediate ka nga, ayaw akong bigyan ng parte. Bakit may ganong issue? Because ang problema dito is loving the money. Loving the material things. Nakalimutan nila na ang number 1 na dapat mahalin, si God. Then number 2, you have to love your neighbor. Wala nga tinuro sa Bible that you love your money. Walang ganun. Kabaliktaran dahil ang turo ng Bible, pag minahal mo ang pera, pag minahal mo ang mga material na mga bagay, kasalanan yun. For the love of money is the root of all evil. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, hindi nakakapagtaka kung bakit pagdating sa issue ng government, malulula tayo sa mga nananakaw. Hindi naman lahat ng mga politicians corrupt, pero sad to say, especially in our country, talagang ang pagiging corrupt ay nagiging normal. At yung mga matitinong politicians, pag nakabalita ka, doon ka magugulat. Ha, may ganun pala? Uy, dito sa city na to, nakatipid sila ng ganung milyon. May ganun pala. Doon ka magugulat because ang kalakalan ng ating daigdig, particularly sa atin, ang kalakalan, it's normal. Normal. Bakit minsan pagdating sa mga
pag-aasikaso ng mga papeles, ang tagal-tagal ng proseso kasi nag-aantay ng lagay. It's all about money, loving the money. Money, money, money. Kaibigan at mga kapatid, yan ang malaking problema. Bakit ang ating bansa is nahihirapang umahon kasi napakatindi ng problema when it comes to covetousness. May problema ang puso. Kaya sa atin, pag nakabalita na may mga nagsoli ng pera, di ba? May tumulong ng ganito na hindi humingi ng kapalit. Yun yung mga balita. Yun yung mga nakakagulat. Pero yung nawalan ka ng cellphone dahil pinato mo, ay hindi na yun nakakabigla. Di ba? Ang medyo nakakabigla, pag nawalan ka ng, pag iwan mo ang Bible mo, may nagnakaw. Yun ang medyo nakakabigla. Kasi ang Bible, hindi yan basta-basta ninanakaw. Ay, Bible, wala yan. Pero yung mga mawalan ka ng gadget, mawalan ka ng wallet, common yan. Because ang problema ng mga tao is loving the money. Kaya nga po, when it comes to the area of salvation, okay, hindi po sinasabi ng Bible na hindi makakapasok sa langit ang mga mayayaman. Pero ang sinasabi ng Mark chapter 10 verse 24, and the disciples were astonished at his words. But Jesus answereth again and saith unto them, Children, how hard is it for them? Na ano daw po? The trust in riches to enter into the kingdom of God. Pag ang isang tao nagtiwala sa kanyang yaman, yun na ang kanyang minahal, yun na ang sinamba niya, then hindi niya kinakailangan si Christ, hindi niya kinakailangan ng salvation. Kasi mayaman naman siya, marami siyang pera. Kaya nga, nabanggit ko na ito noon, uulitin ko na naman, kung hindi ka man mayaman sa ngayon, thank God! Praise God, I'm not rich. Why? Kasi kung mayaman ka sa mundong ito, baka wala ka na sa Faith Baptist Church. Baka kung bibigyan ka ni Lord ng bilyon, ay, ayoko dyan sa FBC, walang parking dyan. Baka yun ang isip mo. Ay, hindi ko na kailangan mag-pray. Bakit ko pa kailangan mag-pray? Isang pindot lang, bilyon, milyon. Hindi ko na kailangan yan. Salamat po. Salamat, Lord. Thank you. Hindi tayo mga mayayaman. Dahil sa pamamagitan ng mga kahirapan na nararamdaman natin, natututo tayong lumapit sa Diyos. Natututo tayong umiyak, Lord, tulungan niyo ako. Kasi pag nandyan na lahat, ala na. Kaya nga, di ba, pagdating sa scriptures, sino yung madalas na nalalapit sa kaharian ng Diyos? Yung mga tax collector. Yung mga harlot. Uy, ano ba yan? Mga harlot, mga masasama yan. Yun nga po, that's the point. Kasi itong mga harlot na to, itong mga, itong mga tax collector na to, aminado sila, makasalanan sila. Aminado sila, nakakadiri sila. That's why, alam nila, Lord, alam ko po makasalanan ako, sila yung lumalapit sa Diyos. Pero yung mga Pariseo at mga Saduceo, piling banal. Malayo sa Diyos. Kaya nga mahirap pag tayo ay nagtitiwala sa atin pong mga kayamanan. Kaya nga dito, balikan din natin yung Exodus chapter 20. Diba? Sabi sa Exodus chapter 20, verse 15, sinabi po ng Bible, Thou shalt not steal. Ito yung sinasabi ko kanina. Na yes, masama po ang magnakaw, pero ang pinaka-main problem talaga, bakit nagkakaroon ng stealing? Bakit may mga nagnanakaw? Because in verse 17, ang pinaka-main issue is covetousness. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Then pagdating sa baba, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Bakit may mga taong hinahangad ang yaman ng iba na dumadating pa sa point na gagawa ng kasalanan, gagawa ng mas matinding krimen para lang makuha? Hindi tayo lalayo, of course. Ang pinakamagandang example sa Bible ay sa story po ni Ahab at saka si Naboth. Si Ahab, king. Tapos gusto niyang makakuha. Next slide, Bon.
Gusto niya makuha yung vineyard ni Naboth. Ayaw ibigay. Ay hindi, pamana sa akin to eh. Dito kami nabubuhay. So nangyari kay Ahab, nalungkot. Pero matindi rito yung misis, yun ang makapangyarihan eh. Di ba? So ano nangyari? Nagkaroon ng conspiracy. Siniraan itong si Naboth at nakuha po yung kanyang vineyard. Nagsimula yan, covetousness. Hanggang dumating sa time na naging murder. Pero hindi naman yan yung paggising pa lang. Paggising, patayin na yan. Hindi ganun. May naging simula. May pinagmulan. Nagkaroon ng covetousness sa heart ni King Ahab. Kaya dumating sa point, sa pilitan, na kunin po yung vineyard ni Naboth. Kaya nga po, sabi ng Mark chapter 7, mga kapatid, maraming mga tao nagkakaroon ng issue when it comes to food. Pero itong sabi po ng ating Panginoong Jesus, and He saith unto them, are ye so without understanding also? Do ye not perceive that whatsoever thing from without, sa labas, entereth into the man, it cannot defile him. Dahil nagiging issue yung mga pagkain. Because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats. Verse 20, and he said, that which cometh out of the man, that defileth the man. Yun lumalabas sa atin. Yun yung nagpaparumi. For from within, yung mula sa kalooban, out of the heart of man, proceedeth evil thoughts, adulteries, fornications, and what? Murders. So nagsimula from the heart. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ganyan ka deceitful, ganyan ka mapangdaya ang puso ng mga tao. It comes from the heart. Kaya ang ating daigdig is full of corrupt leaders, full of corrupt citizens. Why? Because the main issue, the main problem is the heart. That's why we need the Lord Jesus Christ. Dahil tanging ang Panginoong Jesucristo lang kang save us and to cleanse us. Kailangan natin ng Panginoon. Kaya tandaan niyo po, bakit nagkakaroon ng issue? Bakit nagkakaroon minsan ng paghihiwalayan sa church? Ang issue lang, giving. Bakit nagkakaganon? Kasi ang problema is the heart. Wala sanang magiging problema kung maintindihan ng isang tao na lahat ng meron ako, yung lakas ko, yung trabaho ko, is everything comes from God. Lahat ng, yung bahay, yung kotse, cellphone, o ano man yung meron ka, everything belongs to God. Pag naintindihan mo yan, walang magiging issue when it comes to giving. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga tayo nagbibigay. Wala tayong binibigay. Nagsusoli lang tayo. Because God is the owner of everything. Isa pa po sa makikita nating problem when it comes to the area of covetousness is coveting the partner of others. Nagkaroon ng desire, unlawful desire sa part ni David. Si David, you know the story? Sumilip siya sa kanyang kapitbahay. At nakakita siya ng live show. May naliligo. Pero take note, si David, marami na siyang asawa bilang king. Pero di siya nakontento doon. Kasi ang pinaka main issue talaga ay sa puso. Okay. Tandaan niyo po, si David ay isang Old Testament believer at hindi siya nalalayo sa atin. Huwag niyong sasabihin, talagang ako, prayerful man. Nagbabasa ako ng Bible, hindi na ako tatablan ng tukso. Sino nagsabi sa'yo? Si David na napakalapit sa Diyos. Kitang-kita niyo naman yung mga writings niya in the book of Psalms, kung gaano siya kalapit sa Panginoon. Gaano niya minamahal ang Panginoon, pero sa isang iglap ng kanyang buhay,
Nasira po si David. At hindi lang yan, hindi niya naman akalain pati pamilya niya, magkakagulo, magkakasira-sira, dahil lang sa simpleng covetousness na yan, hinangad niya ang misis ng ibang tao. Marami naman na siya. At again, huwag niyong kalilimutan, mga kapatid, sabi nga ng Exodus chapter 20, doon sa binasa rin natin kanina, doon sa verse 17, di ba sinasabing, thou shalt not covet? Pero tandaan niyo po, doon sa verse 14, thou shalt not commit adultery. So, ang pinaka-issue rito, kaya nagkakaroon ng adultery, dahil ang problema talaga, simula sa covetousness. Hindi naman yan yung si David, paggising lang ni David, biglang, inano niya na kagad, inagaw si Bathsheba. Hindi. Nagsimula sa patingin-tingin. Ganun yan, mga kapatid. Kaya nga, balikan ko yung binasang talata kanina in Mark 7, na sinasabi, and he said, ano yung nagpaparumi sa atin? That which cometh out of the man, that defileth the man. Tapos, sinabi rito, for from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts. Andyan yung adulteries, andyan yung fornications, immorality. Bakit nagkakaroon ng immorality? Dahil nagsimula lang yan, patingin-tingin. Mga kaibigan at mga kapatid, wala namang pamilyang masisira dahil isang araw nagising lang yung tatay o yung nanay, as bigla na lang siyang naghanap ng iba. Hindi. Nagsimula yan sa loob. Nagsimula yan, patingin-tingin. Kaya nga, mahirap Mahirap yung may mga, ano ka pa, di ba, yung sa panahon natin ngayon, may mga GC, reunion, di ba? Tapos nagkaroon ng reunion, nag-reunion kayo ng high school, tapos yung ex-girlfriend mo nandoon. Patay na. You have to be careful. Dahil, gaya nga ng isang kwento na aking narinig, merong isang pastor, in-interview siya, sabi ganun, pastor, ano kaya sa tingin mo kaya, pastor, saan ka kaya pwedeng mahulog or bumagsak na kasalanan? Sabi nung pastor, hindi ko alam, pero merong kasalanan na sigurado kung hindi ako babagsak. Wow. Sabi nung pastor, sabi nung nag-interview, pastor, ano po yung kasalanan na yun? Sabi niya, hindi ko pagpapalit yung misis ko. Diyan ako strong sa area na yan. After ng ilang taon, yung sekretary niya, naging kalaguyo niya. What's the point? Walang malakas. Lahat tayo mahina. Kung sa sarili nating lakas, kung sa sarili nating galing, pwede tayong bumagsak anytime. That's why we need God. Araw-araw po, maging dependent tayo sa ating Panginoon. Huwag nating sasabing, malakas ako sa areang ganito. Dahil minsan, kung iniisip mo, diyan ka malakas, diyan ka pababagsakin ng dyablo. Diyan ka niya atakihin dahil feeling mo malakas ka diyan. Wala po. That's why the Bible tells us, we need to put on the whole, not some, but the whole armor. Because may mga areas in our lives na akala natin malakas tayo, pero yun pala, akala lang natin. Doon tayo pababagsakin ng kaaway. Sino ba makakapag-isip? David? Naku, imposibleng magawa ni David yun. Pero alam niyo, nagawa niya. Dahil nga po, ganon kabigat ang flesh. Kaya nga, kailangan maging dependent tayo sa Panginoon dahil mabigat ang issue ng covetousness. Sabi nga ng Matthew 5:28, but I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust, after her hath committed adultery with her already, itong problema, in his heart. Mga kapatid, ang iniisip na adultery lang, syempre yung iniisip natin yung yung output na. Yun ang babae na. Yung sumakabilang bahay na. Pero ang pinaka-main issue, nagsisimula from the heart. Tumingin ka lang, nag-imagine ka lang. Pinagnasahan mo yung babae niyan. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, nakakatakot po sa panahon natin ngayon. Because
Hindi mo na kailangan lumabas para sumipat. Sa cellphone mo lang. May mga mapapanood ka dyan, biglang maililitaw minsan sa wall mo. Pag hindi ka naging maingat, hindi ka naging mapagbantay, you're already committing adultery in your heart. Okay? Kaya nga, yung mga napapabalitang mga rapist, yung mga immoral people, hindi naman yan gumising sila immoral na. Nagsimula yan, patingin-tingin, panood-nood, papabasa-basa. Nagsimula lang yan sa mga VHS, nagsimula lang sa VCD, naging DVD. Diba? Tapos ayan na, nandiyan na si Netflix, andyan na yung mga palabas na nada-download. Simula lang sa ganun. And eventually, syempre pag pinapanood mo yung mga ganyan, hindi ka na makokontento sa asawa mo. Maghahanap ka ng iba kasi ang iniisip mo, yung pinapanood mo. Pero nagsimula yan, kakapanood lang. And by the way, hindi lang sa lalaki yan, pati sa babae din. Dahil, ang mabigat dito, naalala ko rin, no, kahit itong naalala ko noon, meron tayong isang kapatiran noon, parang nagkaroon siya ng misconception. Akala niya, yung mga kagaya nila Brother Bal, Ate Rosalie, mababait kasi nga blind sila eh. Diba? Ano lang, mababait siya mga yan kasi hindi nakakakita. Yun ang akala nyo. Dahil ang mga blind, mas matindi ang imagination nila. Minsan kausapin mo lang yan, at para bang napaka-pogi ng boses. So, kaya nga kung medyo masagwa yung itsura nyo, gandahan nyo na lang yung boses nyo para makabawi kayo sa blind. Dahil pagkausap nyo sila, baka ang ini-imagine na, yung pogi nito, kasi ang ganda ng boses. Diba? So, doon na lang. Pero, kahit na hindi sila sighted, hindi sila nakakakita, o maaaring yung iba color lang ang nakikita, pero minsan, using imagination, nakakapag-imagine yan. Kaya nga, sila mismo, kahit kausapin nyo minsan, itong mga kapatid natin, magugulat kayo, may mga kikwento sila, chismis, banal na chismis. Diba? May mga kikwento sila, mga dati nilang kasamaan, grabe, hindi nyo akalain na yung mga blind magagawa yung mga ganun. Ganon ka-immoral. Kasi nga ang problema talaga, puso, mga kapatid. Number 3, coveting the people of others. Going back sa Exodus chapter 20, verse 17, thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maid servant. Huwag mong nanasain ang tauhan ng iba, ang servant na ng ibang tao. Alam nyo, panahon natin usong-uso yung namimirata. Pipiratahin yung tauhan ng ibang kumpanya. Diba? Mas malaki offer. Pero alam nyo, nangyayari din yan sa church. Kala nyo ba? Okay? Marami sa ngayon, hindi ko naman sinasabing lahat, pero may mga churches ngayon, parang hindi nalalayo kay David. Ang dami ng membro, pero mangunguha pa ng iba. Okay? Alam nyo, tingnan natin example yung picture. Picture lang naman yan. Okay? Pero minsan, ganito ang irony dyan eh. Kung sino ngayon yung marami minsan, hindi ko sinasabing lahat, kung sino yung marami minsan, yun pa yung mga nangunguha dun sa maliliit. Ang utos ni Jesus Christ, go and teach all nations. Pero alam nyo, nangyayari ngayon, hindi ganun. Go and proselyte other Christians, other churches. Kung sino yung mga maliliit na simbahan, iilan lang ang mga members, minsan yun pa yung mga nakukunan. Yun yung nawawalan. Imbis na sana ang kukunin natin, yung mga unbelievers, of course. Yan ang dapat natin gawin. Share natin ng Word of God, yung mga unbelievers. Pero alam niyo minsan nangyayari, may nakausap ka halimbawa, kaopisina mo, ay, doon ka ma-attend sa ganitong church? Uy, attend ka sa amin. Teka lang ha. Yung ma-attend na yun sa isang Baptist church. O maliit na church na Bible-believing church. Tapos pag narinig yun, ikaw yung iimbitahan, imbis na iimbitahan sana mga unbeliever. Di ba lokohan yun? Mga kaibigan at mga kapatid, ganyan karumi ang pagiging covetous. Na kahit sa gawain ng Panginoon, nangyayari po yan. Kaya di ba, merong mga churches, alam nyo, okay, bless sila material, that's okay.
Pero alam niyo, minsan makakarinig kayo ng mga kwento sa mga pastors pag nag-uusap-usap. Minsan magugulat kayo. Meron mga ibang gawain. Yung ibang mga members nila papunta na ron sa church. Nakaready na, nakabihis na. Nakaligo na, papunta na lang doon sa church na pupunta na. Aba, biglang may paparadang sasakyan. Baptist din naman. Pero ang gagawin, susunduin yung membro ng iba at dadalhin doon sa church nila. Teka lang. Great Commission ba yun o Great Commission? Napakahalaga po ng church ethics. Pansinin niyo naman ang ating Pastor Tan. Hindi siya basta-basta tumatanggap from other church. Nagiging maingat at natutuwa ako sa ganung ugali. Kami bilang mga bagong mga ngaral, magandang example sa amin yun na pag dumating ang panahon, pagkatiwalaan kami ng Panginoon ng gawain, gagayahin namin yun. Hindi yung basta-bastang dumating, di ba? Ano kagad, tanggap ka? Hindi, kailangan maging mapanuri ka. Kasi pamilya, pamilya ng iba yun eh. Diba? Siyempre, maliban na lang, meron din tayo niya, mga galing ng province, talagang wala pong problema yun. Kasi nakausap na rin ni Pastor Ed, yung mga pastors nila, walang issue. Pero yung kukuha ka ng membro, tupa ng iba, ay hindi maganda yun. That is covetousness. Ang problema, nagsisimula yun sa puso. Okay? Lalo pag ang kukunin mo, nanampalataya na, hindi na yung Great Commission. Ang trabaho natin, kunin yung mga hindi mananampalataya. Kunin natin yung mga nasa kulto. Pero yung kasama natin sa pananampalataya, kukunan mo pa. Ang dami mo na nga, mangunguha ka pa. Masakit yun. Masama yun, mga kapatid. So that, ganyan kadelikado ang issue ng covetousness. Number 4, coveting the position of others. Hindi masamang maipromote. Pero alam nyo, may mga taong gagawa ng hindi maganda para ibagsak ang isang tao, para sila yung pumalit doon sa posisyon na yun. Okay? Alam niyo, wag na tayong lalayo. Ganyan na ganyan si Lucifer. Okay? Si Lucifer, napakaganda na ng kanyang anyo. Napakaganda ng kanyang kalagayan. Pero hindi siya nakontento. Dumating pa sa point na hinangad niya ang posisyon ng Diyos. Let's look at Isaiah chapter 14. Anong sabi ng Bible? Isaiah 14, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. Take note of verse 14. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Papantayan niya ang Diyos, which is impossible because Lucifer is just a creation. Or creature lang siya, ginawa lang siya ng Diyos at gusto niyang pantayan yung Creator. That's impossible, pero ganyan ang nagagawa ng covetousness. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, nakakalungkot mang sabihin, pagdating sa halalan, kitang-kita natin yung ganyang kasakim, ganyang kasama na puso ng mga tao. Na pagdating sa halalan, gagamitin ng mga pandaraya. Hindi naman talaga sila dapat yung nanalo, pero gagamitin nila lahat ng kanilang influence para lang pabagsakin yung taong binoto talaga ng mga tao. Magbabayad, mandaraya. At ang iniisip ng iba, ay, ano to? Computerized election na tayo. Walang pandaraya. Sino nagsabi sa inyo? Kahit ang mga dalubhasa, pagdating sa mga technology, yun nga ang matindi sa mga automated eh. Akala nyo walang daya. Pero mas matindi ang dayaan. Dahil ang gumawa ng mga device na yan, makasalanan din. Di ba? Kaya, naghahangad. At itong eleksyon na to, minsan matutuwa at magugulat kayo, minsan sa barangay level lang, nangyayari na yan. Barangay lang. Kahit nga sa amin, sa subdivision po namin, sa loob lang ng subdivision, mabigat na ho ang korupsyon. Mabigat na ho ang dayaan. Dahil ganyan katindi ang pagiging covetous ng tao. Hahangarin yung posisyon na hindi naman ibinigay sa kanila. Dadayain nila
Gagawa sila ng hindi maganda. At walang pinagkaiba yan kay Lucifer. At nakakalungkot lang, may mga sumamang anghel. May mga nadayang anghel. Pero tandaan niyo po, bilang mga mananampalataya, maaaring sa ngayon, isipin niyo, ba't nandito pa rin ako sa ganitong posisyon? Tagal-tagal ko na dito. Alam niyo mga kapatid, sa tingin mo matagal ka na dyan sa trabaho mo at hanggang ngayon dyan ka pa rin, relax lang. Dahil sabi nga ng Psalm 75, 6-7, for promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge. He putteth down one and setteth up another. Remember Joseph? Joseph the dreamer. Ay, ano yan, pastor, matutulog na lang siguro ako sa kumpanya, no? Baka magaya pa ako kay Joseph the dreamer. Hindi po, no? Remember Joseph? Gaano siya katagal nag-antay? Hindi mabilisan na siya ay naging governor ng Egypt. Binenta siya ng mga kapatid niya. Naging alila siya ni Potiphar. Okay na sana. Yun, biglang nakulong. At dun sa kulungan, hindi niya alam kung kailan siya lalaya. Pero isang araw, nakalaya si Joseph. Biglang promote siya. Ano yun? Dahil magaling si Joseph? Hindi. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Ngayon, nag-aantay ka ng promotion, ginagawa mo naman yung tama, parang walang nangyari, relax lang, hindi pa tapos ang kwento. At sabihin na natin, dumating man sa point, kinuha ka na ni Lord, hindi ka na-promote sa lupa, it's okay. Ang pinakamagandang promotion sa langit. Yung pinakamaganda sa lahat. Huwag mong asahan sa mundong ito, sa kasalukuyan, na ikaw ay maging hari dito. Hindi. Hindi pa natin to panahon. Darating ang panahon sa pag naghari na si Christ, kasama naman tayo dun eh. Pero sa ngayon, hindi pa. Relax lang. Si God naman ang nagpo-promote. At sabi nga ng James 4:6, but he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud. Pero itong maganda, but giveth grace unto the humble. Maging humble lang. Huwag maging hambog. Humble lang. Relax lang. Everything is under God's control. Kasi minsan kung pipilitin natin yung mga bagay-bagay, lalong magkakagulo. Lalong masisira ang diskarte kasi lakas na natin ang pinagana natin eh. Yung talino na natin. At sinasabi ko sa inyo, sablay tayong lahat. Kaya huwag tayong aasa sa galing natin, no? Kumbaga, ginandahan mo na yung resume mo, di ba? Lahat-lahat na. Pero ba't wala pa rin nangyayari? Relax. Maging humble lang. Kasi ibibless naman ni God, bibigyan niya ng grace ang nagpapakumbaba. Sundin mo lang ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Number 5, coveting the pitfall of others. Alam niyo, nakakalungkot, may mga tao na ang kanilang hangarin, pabagsakin yung iba. Yun ang kanilang desire. Sabi nga ng James chapter 3 verse 9-10, therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. Ikaw ang mamimili. Anong lalabas sa iyong bibig? Pagpapala? O kasumpa-sumpa? Sumpa. Mga kaibigan at mga kapatid, nakakalungkot lang sapagkat minsan nadadala tayo sa ating mga emosyon. Pag nakakapanood tayo ng mga balita, lalo yung mga news sa panahon natin ngayon, talagang iinit ang ulo natin, sumasabay pa sa init ng panahon. Diba? Tapos makita mo pa, ganito, bilyon-bilyon, ganito nawawala, no? Nagnakaw si ganito, nagnakaw si ganon. Nakakainit ng ulo. Malaki ang possibility, susumpain natin yung nakikita natin sa telebisyon, ang napapakinggan natin, susumpain natin. Pero alam nyo, bilang mga mananampalataya, mas piliin natin yung blessing. Minsan isipin natin, bago natin sumpain, mamatay ka na sana, yung mga ganon, di ba? Bago natin sabihin yun, ang tanong, pinanalangin mo ba yung tao? Maaring galit ka sa leader na to, galit ka sa personality na yon, pero tanong, pinanalangin mo ba yung taong yan? Baka mamaya, sumpa ka agad ang lumabas sa bibig mo, nakalimutan mo na bilang mananampalataya,
Kailangan pala pinapanalangin yung mga yan. Dahil sinasabi rin naman ng Bible, yung mga kings at yung mga in authorities, dapat pinapanalangin natin. Yes, hindi sila perpekto. At tayo din naman, maniwala kayo, kung ikaw rin na mapupunta dyan sa posisyon na yan, susumpain ka rin ng mga tao. Kaya panalangin natin sila. No, sana po, panalangin natin ang ating bansa. Hindi mabilis na ayusin. At lalo ngayon, napaka-divided ng ating mga leaders. Let's pray for them. Okay? Tayong mga mananampalataya mismo, manguna sa atin. Kaya makita natin dito, ganon delikado itong covetousness na ito. At huwag niyong kalilimutan, sabi ng Bible, warning in 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Sabi ng Bible, be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous. Paano yan, pastor? Lahat tayo covetous. Lahat tayo kasi makasalanan. At kahit sabihin natin, ikaw pa ang pinakamayaman sa mundong ito. Kahit sabi natin, bilyon-bilyon pa ang pumapasok na pera sa iyo, huwag niyong kalilimutan, sabi nga ng Bible in Mark chapter 8 verse 36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? In the sight of God, mas mahalaga yung kaluluwa mo. Mas mahalaga yung soul mo kaysa sa bilyon-bilyon, trilyon-trilyon kayamanan ng sanlibutan ito. At huwag niyong kalilimutan, mismo ang pinakamayamang hari na nakaranas ng kayamanan, nakaranas ng maraming babae, nakaranas ng maraming pag-aaral. Ano ang kanyang conclusion or ano ang kanyang statement in the book of Ecclesiastes chapter 1? According to King Solomon, sabi niya, vanity of vanities saith the preacher, saith Solomon, vanity of vanities, all is vanity, what profit at a man of all his labor which he taketh under the sun. Kaya nga yung term na vanity, yung term na under the sun, in the book of Ecclesiastes, ilang beses inulit ni Solomon yan to tell yung mga readers ng book na ito that everything in this world is just vanity. Walang kwenta lahat nito apart from God. Kung wala ang Diyos, walang kwenta lahat na nandito sa mundong ito. Mawawala kasi itong mundong ito. Hindi masamang mag-aral ka, hindi masamang magnegosyo ka at magkaroon ka ng mga material na mga pagpapala. Hindi masama yan. Pero pag yan ang meron ka at wala naman ang Diyos sa iyo, everything is vanity. Kahit hangarin mo pa na pinakamatalino kang tao sa mundong ito, narating na ni Solomon yan. Lahat ng gustong marating ng tao sa mundong ito, narating na ni Solomon, pero ang kanyang conclusion, vanity is vanity. Kaya alam niyo mga kapatid, sa pamamagitan ng covetousness na ito, nawawalan tayo ng contentment sa buhay na ito. Pero alam nyo, ang nakikita kong solusyon based from the scriptures, sabi nga ng Psalm 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Our Lord Jesus Christ is the only person na makakapagbigay ng contentment sa iyo at sa akin. Aanuin mo nga yung sobrang yaman mo, mapahamak naman ang kaluluwa mo, wala yun. Pero pag nasa iyo si Jesus Christ, ikaw man ang pinakamahirap sa mundong ito, pero napakayaman mo pagdating sa kaharian ng Diyos. Dahil nasa iyo na si Christ, wala ka nang hahanapin pang iba. At sa mga sufferings na ma-encounter natin sa mundong ito, still we need Christ. Sabi nga ng 2 Corinthians 12:9, but He said unto me, my grace, anong sabi ni Christ kay Paul? My grace is sufficient for thee. Christ is sufficient. Hindi po yung iniisip natin, alam nyo, iniisip ng iba, magkakaroon lang ako ng 10 milyon, kontento na ako. Sino nagsabi? Pag nagkaroon ka ng 10 bilyon, ang hahanapin mo na 20 million. Pag nagkaroon ka ng 20 million, ang hahanapin mo 30, 40, 50, 60, hanggang bilyon. At pag nagkaroon ka ng 1 bilyon, hindi ka makukontento. Maghahanap ka pa ng 2 bilyon o higit pa. Ganyan kakurap ang puso ng tao. Pero pag naunawaan mo that the Lord Jesus Christ is your Savior,
that the sufficient grace of that the grace of Christ is sufficient, then okay na ako. Okay na tayo. Kaya nga when it comes to salvation, yan lang makailangan natin maunawaan. Jesus Christ is sufficient. Solus Christus. Christ alone can save you. Christ alone na magdadala sa iyong kaluluwa doon sa kalangitan. At pag naunawaan mo na si Christ ang iyong Savior, na siya lang ang kinakailangan natin, then yung grace ni Christ is enough, is sufficient, matututo tayo ng contentment sa buhay na ito. Sabi nga ng Philippians 4:11, sabi ni Apostle Paul, not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, itong maganda, therewith to be content. Content. Kasi pag hindi natin natutunan yan, syempre kailangan natin si Christ. Talagang ang ating old nature maghahanap at maghahanap. Pero pag naunawaan mo that Christ is sufficient, tuturuan ka ng Holy Spirit to be content kung ano yung meron ka. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, sabi pa ng isa pang talata, Hebrews 13:5, let your conversation be without covetousness. Covetousness na naman. Ito, and be content with such things as ye have. Ito maganda. For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Maunawaan mo lang, the presence of Christ, lagi mo siyang kasama. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Okay na. Kontento na tayo. Yun ang dapat nating maintindihan. Yun ang dapat nating maunawaan. Kaya, maaring may mga taong naghahangad. Pastor, gusto ko pong maging yumaman. Pastor, gusto kong ganito, no? Lumago negosyo. Hindi naman masama. Pero tandaan nyo to, kailangan mo si Christ. Kailangan maunawaan mo na anumang business na meron ka, anuman yung property na meron ka, anuman yung talino na meron ka, you're just a steward. The owner is the Lord Jesus Christ. At makontento ka sa iyong Panginoon. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pagpapalain. Kaya may mga times may mawawala din sa'yo. Pero pag naunawaan mo na si Christ ang owner, Lord, thy will be done. The Lord give, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Matuto tayo makontento sa atin pong Panginoon. Let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, thank you, Lord, for reminding us from your word. Beware of covetousness. Our heart is deceitful above all things, sabi ng iyong mga salita. Our old nature is so corrupt. Kaya nga, as a believer, salamat because the Holy Spirit entered into our hearts the moment we trusted the Lord Jesus Christ as our Savior. Hindi kami matututong makontento. Hindi kami matututo sa katotohanan apart from the Holy Spirit. Kaya Lord, may mga pagkakataon po, lumalabas yung lumang pagkatao namin. Naghahangad kami ng hindi naman para sa amin. Hindi masama na maghangad kami ng mga bagay na ikabubuti namin. Hangarin namin ang iyong mga salita, hangarin namin ang iyong mga kalooban, hangarin namin ang gabay ng Holy Spirit, hangarin namin na makarating sa iyong bahay panambahan regularly, hindi yun masama. Pero pag naghangad kami ng hindi ikabubuti namin, ikasasama namin, ikababagsak namin, at yan ang inaabangan ng kaaway. Mismong si Satanas, nagsimula sa kanya ang pagiging covetous. He said to his heart, I will be like the Most High. Yan ang sinabi po ni Lucifer. At ganyan din ang ginagawa niyang temptation sa amin o sa atin. Naisipin natin na tayo rin ay mga Diyos ng ating buhay. Hindi. We need to understand the principle of stewardship. We're just a steward. And as a steward, God is expecting na tayo po'y maging mga faithful stewards in our time, in our talents, and even our treasures. Wala po kaming pagmamay-ari. Lord, alam po namin yan. Kaya nga, always remind us that everything belongs to you. All things were created by you and for you alone. Alisin niyo po ang greediness, covetousness sa aming mga puso. At lagi niyo kaming paalalahanan
Pwede kaming mawala sa mundong ito. Anytime. Kaya teach us, Lord, to invest on eternal things, on spiritual things. It's not wrong to invest sa mundong ito, pero ang pinaka-primary investment that we need to learn is to invest on spiritual matters. Teach us, Lord, and help us. Sa oras na to, kung mayroong mga nakikinig na hindi pa tiyak sa kanilang kaligtasan, kaibigan, yan ang pinaka-importanting bagay na dapat mong maunawaan ang kaligtasan. Malinaw ang sinasabi ng Bible. Bakit meron tayong covetousness? Kasi nga makasalanan tayong lahat. At bilang makasalanan, may kapahamakan. Hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos bilang mga makasalanan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili bilang mga makasalanan. Kaya nga, we need the Lord Jesus Christ as our Savior. Jesus Christ died for our sins doon po sa krus ng Kalbaryo. And John 3:16 tells us, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Kaya Lord, sa mga nakikinig ngayon, kung meron pa pong hindi tiyak sa kanyang kaligtasan, help him to understand na siya'y makasalanan at tanging si Jesus Christ lang ang magliligtas sa kanya pagkatiwalaan ka bilang Panginoon tagapagligtas. Kaibigan, kakausapin kita ngayon. Maaring sa oras na to, hindi ka patiyak sa iyong kaligtasan, pero nais mong maligtas. Kaibigan, manampalataya ka, pagkatiwalaan mo, tanggapin mo na ang Panginoong Jesucristo lamang ay sapat na pambayad sa iyong mga kasalanan. Sapat ng daan patungo sa langit. Siya lang ang makakapagpatawad sa iyong mga kasalanan. Basta magtiwala ka lang sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya, kausapin mo siya. Kung yung ipapahayag sa iyong bibig ang Panginoong Jesucristo, at mananampalataya ka sa iyong puso na siya'y binuhay maguli ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Kausapin mo siya. Gagabayan kita sa isang panalangin. Ariin mo to na sarili mong panalangin. Let us pray. Father in heaven, inaamin ko po na ako'y makasalanan, na hindi ko maliligtas ang aking sarili sa sarili kong kaparaanan. Panginoong Hesus, salamat po. Namatay ka sa krus para bayaran ang aking mga kasalanan. Kaya pinagkakatiwalaan kita. Tinatanggap kita, Panginoon, na nag-iisa kong tagapagligtas, na ikaw lamang ang makakapagpatawad sa aking mga kasalanan, at ikaw lamang ang nag-iisang daan patungo sa langit. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen.